Okay. So, nagbabalik tayo. Wala akong maisip na masyado na ano. Hindi ko pa rin tapos to. Yung ginagawa ko, ayan. Hindi ko pa rin tapos kasi na kailangan ko pa i-glue yung mga parts niya. Ayan. Pero ayan, na-paint ko naman. Maganda. Pero ngayon, naisipan ko na what if magawa tayo ng tutorial video. At gano'n naman na ako eh. Nagawa na rin naman ako ng mga ganito before doon sa mga naging estudyante ko sa drawing. And yun nga pala, comic art. Hindi na ako masyado nag-drawing ngayon, pero ang ginagawa ko na lang yung painting, repainting ng mga bagay-bagay na gusto kong i-repaint. Pero ngayon, try natin mag-tutorial back to zero tayo uli ngayon. At meron tayong papel dito. Kaya kung makikita nyo dyan, ayan o, ang kalat pa, di ba? Ang dami mga paints dyan sa paligid. Ayan, pero i-zoom in na natin yan. Mag-tutorial tayo patungkol sa torso. Kasi yan nga, yung isang estudyante ko nagtatanong. At yung isang estudyante ko medyo nahihirapan pa siya pagdating sa torso. Pero magaling na yun. Archi student. Ayan, shoutout sa'yo, Rosbean. Magaling na yon pagdating sa mga plates, pero alam ko ang kahinaan niya yung paggawa ng torso. Ayan. So ngayon, magtuturo tayo patungkol sa torso. Yung mga drawing naman ako dati. Ayan, papakita ko lang dyan sa screen. Yung mga drawing ako dati na mahilig ako mag-draw ng mga masculine na mga torso. Hindi ako ganong nag-drawing ng torso ng babae kasi nahihirapan ako doon. Pero sa mga guy, yung torso ng guy, ng mga kalalakihan, masculine, mas prefer ko yung masculine kasi gumagawa ko ng comic art before. So ngayon, gagawin natin, magbibigay lang tayo ng mga kaunting tips. Ayan, meron tayo dito, mechanical pencil natin. Asan na ba yung isa kong pen? Yung pinaka-paborito ko dati. May paborito akong pen eh, yung needed. Yung lead holder. Pero sa ano yun, ito muna sa ngayon. So, ayan, kung makikita nyo dyan, meron tayong papel. So, dyan natin gagawin yung tutorial natin. So, dito, kita nyo dito, ang una nyong practicein kapag kayo ay pagka gusto nyo na gumawa ng torso is mag-start kayo mag-drawing ng mga basic shapes. Masterin nyo yung basic shapes. Kunwari, drawing kayo ng bilog, masterin nyo yung paggawa ng bilog, ganyan. Hanggang sa magawa nyo na ng tuloy-tuloy. And then, box. Kung mas prefer nyo naman gumawa ng box. And then, yung triangle, magagamit nyo rin naman yan. Upside down na triangle, magagamit nyo rin yan. And so on. Yung mga basic na, ano kasi na yan. Yung mga basic na shapes. Makakatulong kasi yan sa paggawa nyo ng mga kung ano man gusto nyo gawin, lalo na paggagawa kayo ng torso, gagawa kayo ng tao, mas madaling makatulong sa inyo yan. At ginagamit na rin ito yung gantong method, yung pagdodraw ng mga shape kapag tinatabad kayo mag-grid. Diba yung mga nakita nyong artist na di ba may mga grid sa kanila para masundan kung ano yung gusto nilang gawin na portrait. Pero minsan, ginagawa na pag tinatabad na sila, ganito na lang. Draw sila ng mga shapes para pagka tinry nila yon, nasusundan pa rin naman nila. So yun, na-apply din yun pag gagawa kayo ng portrait. Pero dito, ang gagawin natin ngayon is how to draw a torso. Yan. So ngayon, ang i-apply natin yung bilog. So itong bilog na to, ayan yung ipapang-apply natin doon sa gagawin natin na torso. So, yun lang naman ang gagawin natin, basic lang. Una, gagawa lang tayo ng bilog. Kahit di masyadong perfect, wag nyo masyadong i-perfect. Pero, i-aspire nyo na maging i-pursue nyo na maging perfect yung ginagawa niya. Kasi the more na pinupursue nyo na maging perfect yan, eventually hindi man magiging perfect but close to perfect. At least na-try mo na gawing maganda yung artwork mo. So yan, nakagawa tayo ng bilog dyan. At gagawin natin yung iba't ibang size. So gagawa tayo ng
tatlo, siguro tatlo. Yan, pwedeng pa ganito, pwedeng pa ganito, kung depende sa inyo. So, dito nakagawa tayo. At, etong gagawin natin, ito is face to sa front. Huwag nyo napansinin yung ano ko, yung handwriting ko, kasi pangit talaga handwriting ko. Dito naman, ay naka-face siya dito sa left side. Ito naman, right side. So, yan. Kita na natin, no? Ito, front tong, ano na to, dito, naka-face to dito sa front. Itong, ano natin, angle. Ito naman, naka-face naman to dito sa left. Sample, ayan yung ano nyo. Ayan, naka-face siya dito sa left. Ito naman, naka-face siya dito sa dito sa right. Yan. Ayan siya. So, pag ganyan, nakita nyo yan. So, first, ang kailangan nyong gawin pag gusto nyo na gumawa ng tao na nakaharap sa inyo, ito, kailangan nyong gawin to. Yan. So, yun lang. I-cross nyo lang siya. No? Yun lang. Basic lang na paggagawa sa kanya. Kung bakit ganyan, kasi ito yung mga parts niyan eh. Kung bakit din, kung makikita nyo, parang hindi naman siya sobrang pantay. Bakit parang mas malaki to kumpara dito? Well, may, ano yan, dito, may purpose yan kung bakit. So, dito, makikita nyo dyan, etong part na to is yung chest part. No, itong part na to. Na dito naman, ito yung sa abdomen. Ito yung sa tiyan. Yun, basically sa tiyan yan. So, paano natin siya gagawin? Ganito lang. Basic na ginagawa ko. Well, hindi naman ako perfect pagdating dito, pero sinishare ko lang yung mga nalalaman ko. Ito. Pwede mo siyang gawin na ganyan. Yung iba ginagawa nila yung fish. Yung parang fish. Pag ganyan na ano, paano ba ulit nila ginagawa yan? Yan, pag ganyan. Pero ginagawa lang nila ito yung mga sobrang ano, yan, pag ganyan yung chest, tas ito yung muscle. Pero pwede naman to gawin. Pwede naman yung gawin. Pag sobrang dynamic na yan, pag ganyan siya. Pero dito, yung basic para makagawa na tayo agad ng character natin. So ito, unahin natin. Pwede mong medyo curve yung paligid na to. Pwede may curve. As gagatuin lang natin. Ito kasi ano to, collarbone. Yan. Diba? Kaganyanin natin siya. I-curve nyo. Pwede rin pa diamond. Depende sa gusto nyo. Kasi di rin naman pantay-pantay yung itsura yung ng chest. So, it depends doon sa gusto nyong shape o gusto nyong mangyari. Kaya nga sabi ko, master itong part na to. So, yan yung first. So, pangalawa, ang magandang gawin nyo is ito. Ipaganyan nyo siya. Yan. Masusundan naman siguro. Paganyan siya. Kasi itong part na to, well, hindi naman talaga to dito, hindi naman talaga iguguhit nyo na ganyan yung wala naman kayong makikitang ganyan. Pero ito kasi magiging guideline nyo. Kapag naglagay kayo ng ganito, makikita nyo na yung separation from chest dun sa abdomen. So ito yung part na to, igaganto nyo lang siya. Pwede kayong maglagay ng ganyan kung gaano ka yan. Ganito, it depends din sa inyo kung gaano kalaki yung to. Kung gusto nyo thinner, pwede nyo pang ilagay ito dito. Kung gusto nyo na saktuhan lang, ilagay nyo siya dyan. Diba? So, yan. Pag ganyan yung magiging tsura. So, ito. Ayan. So, ganyan na itsura niya. Kaya sabi natin kanina, ito, collarbone yan. Pwede na kayo dito ng pinaka-leg niyan. So, ganyan na lang yan. Yan. Pero ang focus natin ito, ng torso. Nakagawa na kayo ng front na torso. So, paano naman pag maglalagay ka ng dito ng braso? So, idikit nyo lang siya. Pwede kayong mag-add lang ng ganyan dito.
konti lang dito, medyo triangular o pwede naman pabilog na ganyan. It depends. Kaya nga sabi ko yung master to. Master yan. Pwede pa ganyan. Yan. Tapos, i-add nyo na. Pwede kayo magganto. Muscle konti dyan. So, yun. Diba? Yung mga muscle part na lang, hindi na naman masyado i-detail dyan. Pwede nyo na, yung kung paano yung flow naman ng muscle yan, ganyan lang naman siya. Yan, ganyan lang naman yung flow ng muscle. Kasi ganyan naman talaga yung tissues ng muscle na yan. Ang mahalaga lang, nasundan nyo kung paano ginagawa to. Itong, kung saan nakalocate yung mga body part. Tapos ito, lagyan nyo na ng abs. Kung gusto nyo mas maraming abs, mas muscular, pero kung gusto nyo na takban lang siya, lagyan nyo na nakadamit, gawin nyo nakadamit. Walang problema. Depende sa inyo yan. Yan. So, yan yung final ng ating naka-front na look. So, next. Paano naman po if ang gusto ko na posing is hindi nakaharap. Ang gusto ko is medyo naka-left side yung itsura niya. Hindi naman totally nakaharap doon, pero still merong parang partially nakaharap siya doon sa left side dito. So ang gagawin nyo lang, since ito cross yung nilagay nyo dito, cross pa rin naman, but i-wave nyo lang siya. Kung yung kanina pag ganito siya, pero yung center nyo ngayon gagawin nyo pag ganito, yan. Para maging mukha siyang 3D, no? Nakita nyo yung itsura, para medyo 3D na siya. Yan. And ito, medyo curved lang din pag ganyan siya. Pwede nyo naman straight na ganun, pero mas maganda kung ipapacurve nyo para malaman nyo kung saan papunta yung linya nyo. So yan. So paano natin siya gagawin? Ganun pa rin uli. Mag-start ka dun sa collarbone na medyo pa-weave pa rin naman. Tapos gawin nyo siyang, ayan. Dahil nga, ito yung vanishing point. Pag ganun, yung vanishing point, dito mapupunta yung vanishing point na ito yung wala na. Gagawin nyo para ma-emphasize nyo yung pagiging dynamic ng drawing nyo. Dapat, kung yan yung vanishing point nyo, dito, pag ganyan yung tingin niya. So, mas malaki yung part na to, hindi siya magiging pantay dito kasi magmumukha siya nakaharap. So, ang gagawin nyo, mas malaki tong part na to. Ayan, medyo mas malaki siya. Yan, di ba? Para hindi siya mukhang nakaharap lang. Kasi kung ipapantay ito dito, ganyan lang siya, hindi siya maganda tingnan at hindi siya mukhang dynamic. Hindi rin nagbibigay ng illusion na 3D siya. So, ayan. Nagawa niya na yung chest. Next one is yung ganun pa rin sa kanina. Mas malaki nga lang din to uli. Ito, dito na siya. Yan. Ito naman, pwede siya mag-overlap. Kasi may mga, ano ba tawag doon? Limutan yung tawag doon, yung pecs ba yun? Basta yung pinakapalikpik niya. May mga katawan na ganun. And mostly din naman, kung muscular yung gagawin nyo, ganun talaga yung kalalabasan. So mag-overlap lang siya, hindi siya yung mag-stuck dito. So medyo mag-overlap lang siya dyan. Then dito na yung etong balikat, shoulder nyo. Ito, konti na lang dito dahil nga vanishing point na dun banda, hindi na magano makikita doon. So dito yung mas malaking part, ito yung mas malaki na braso. Ang gagawin nyo dyan, ito na yung pinaka braso mo, and then isa, depende kung nakaganon yung kamay niya, pero nakaganon din, kung nakaganto din, medyo nakatago siya dahil ito yung na-emphasize, ito yung mas malaki. Yan, gawin, tuloy na lang natin. Then ito, pwede nyo nang lagyan din uli ng abs yan. Tapos itong part na to, ayan, diba? So harap na siya doon, facing to the left side na itong second natin. So yun lang, gayahin na lang din natin ulit ito. O kung gusto nyo na i-color o shading, sa mga susunod natin na video yung mga shading natin. Sa ngayon, ito muna.
kung paano tayo gagawa ng structure. So pangatlo, dito naman facing doon naman sa right. So parehas lang din uli. Kung ito naka-curve siya papunta doon sa left, ito naman gagawin natin is dahil ito yung center, ito yung gitna nila. Naka-face naman siya doon sa right. Yan. Then ito, kung dito banda, dito ganyan. Diba? So, gawin na lang ulit natin. Collarbone. Kunin mo ulit itong part na yan. Ito, medyo malaki to. Ayan, then dito. Yun. Yun, di ba? Tapos, lagyan natin shading to. Pangit ang pamburak eh. So yan, diba? Tapos natin. So ito yung shaded version. Ganyan lang kasimple gumawa ng torso. Sa mga susunod na video natin, gagawin natin, try natin maggawa ng buo, or try din naman natin yung shading na ganito, tutorial natin, pati na rin yung zoom pa natin yung pag-hatching para magmukha siyang comic art, kasi ito yung beauty ng comic art eh. Meron siyang hatching, rendering, ayan, para magmukha siyang comic. Yan din yung nagbibigay ng illusion na hindi lang siya flat, no? Ano siya, meron siyang tag dito, it's giving sabi nila, yung look ng ng isang comic. So ayan, yan yung yung natapos natin sa tutorial natin dito, and I hope may natutunan kayo sa paggawa natin ito. Sa mga susunod na video, gagawa pa tayo uli ng mga panibago natin na tutorial, and yan yung mga gagawin natin. Mag-request din kayo, i-request nyo rin kung ano-ano yung mga gusto nyo na i-tutorial natin, kung ano yung mga gusto nyo na ipaturo, kung ano yung gustong gawin.
para mag-improve tayo lahat sa pagdodrawing. So, yun lang. Sa mga susunod natin na video, I'm out. Peace.